Pawisan ito pero nakangiti ng bahagya dahil sa ilang minutong pakikipagbuno niya sa Manticore. Hindi na masyado masama para sa isang retirado na. Sambit pa ni Javier. Hindi rin masyadong masama ang ginawa mo. Muntik ka nang mabutasan ng muka. Biro naman ni Mang Rigor. Natawa na lang si Javier. Sandali silang nagpahinga sa bahay matapos linisin ang mga kalat. Pero makalipas ng ilang minuto ay napagdesisyonan nilang puntahan si Haring Argo upang i-check kung maayos na ba ang kanyang kalagayan. Sa kabutihang palad ay nagising rin ito. Bumalik na sa normal ang kondisyon niya habang nakaagapay si Jericho. Mukhang sinwerte lang ako. Sa katunayan, nagpapasalamat ako dahil nakakita ka pa rin ng isang panlunas, Rigor. Wika pa ng hari. Magtatagal pa sa'yo ang bisa, kamahalan. Ngunit ikaw ay ganap na gagaling. Sagot ni Mang Rigor. Tumingin si Haring Argo kay Jericho. Paano yung matandang babae? Tanong ni Haring Argo kay Jericho. Nasa selda na siya. Hinihintay lang niya ang iyong paghatol. Tugon naman ni Jericho. Hindi niya na kailangang maghintay ng matagal. Hinahatulan ko na siya ng kamatayan. Bibitayin siya pagsapit ng bukang liwayway sa umaga. Matigas na utos ni Haring Argo. Nagkatinginan sina Javier at Mang Rigor. Opo, Ama. Masusunod. Tugon ni Jericho. Kamahalan, kung maaari. Sambit ni Mang Rigor. Bumaling sa kanya si Haring Argo. Sige, Rigor. Ano ang iminom mong kahimo? Pagbibigay pahintulot ni Haring Argo. Mukhang ang babaeng ito ay nabighani ng isang uri ng nilalang. Marahil sa liwanag ng kanyang salita, ang kanyang pangungusap ay maaaring. Napahinto si Mang Rigor nang itinaas ni Haring Argo ang isang kamay. Malinaw na gumagamit siya ng mahika, Rigor. Walang pangyayari ang hindi nahatulan maliban kung saan iyon katanggap-tanggap. Ang paghatol ko ay hindi magbabago. Sagot ni Haring Argo. Hindi na nag-react si Mang Rigor. Yumuko na lang silang lumabas ni Javier sa silid. Ilang oras ang nakalipas, binisita ni Mang Rigor si Aling Esther sa loob ng kanyang selda. Sinalubong siya ng yakap ng dating nobya habang humihingi ng kapatawaran. Pinaupo ito ni Mang Rigor sa upuan sa may gilid ng pader para pakalmahin. Paumanhin, Esther. Wala akong magawa. Malungkot na wika ni Mang Rigor. Huwag. Alam ko na kung ano ang magiging kahihinatnan ko. Hinding-hindi magbabago talaga ang isip ni Argo. Sagot ni Aling Esther. Hindi nga. Sambit ni Mang Rigor. Umaasa ako na matututo ako mula rito, na magagamit ko ang mahika para sa ikabubuti, para sa pagpapagaling. Ngunit napakalakas nito para sa akin. Saad ni Aling Esther. Kahit papaano naman ay nakalaya ka na rin sa kanya. Wika naman ni Mang Rigor. Oo, at mas mabuti pang mamatay ng malaya kaysa mamuhay bilang isang alipin. Lintaya ni Aling Esther. Napabuga ng hangin si Mang Rigor. Sana nga magkasama pa tayo ng matagal. Malungkot na sabi ni Mang Rigor. Rigor, bago ako umalis, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hindi kita nakalimutan, Rigor. Simula nung naghiwalay tayo hanggang ngayon, na nagkita na tayong muli, walang araw na hindi kita iniisip. Naluluha na si Aling Esther. Nagsisisi akong iniwan kita, Esther. Medyo napapaiyak na rin si Mang Rigor pero pinigilan niya muna ang sariling maging emosyonal.
Hindi. Wala kang kasalanan. Hinawakan ni Aling Esther ang kabilang pisngi ni Mang Rigor. Iniwan kitang mag-isa. Sagot ni Mang Rigor. Nanatili ka para protektahan ako. Alam ko yan. Iniligtas mo ang buhay ko. At wala nang hihigit pang regalo na inaasahan ko, kundi ang nakamit mo ang magagandang bagay dito sa Terabeda. Samantalang ako, Napatigil sa pagsasalita si Aling Esther nang magsimulang bumuhos ang luha niya sa mga mata. Niyakap na lang ito ng mahigpit ni Mang Rigor at sa sitwasyong ito ay mas sigit niyang ipinadama ang buong pagmamahal niya sa dating nobya. Esther, Gumanti rin ng yakap si Aling Esther. pinahiya ko ang sarili ko. Pagkatapos ng lahat na nagawa ko, may karapatan ka pa rin kamuhi, anak ko. Wika ni Aling Esther. magagalit sa'yo. Hindi kita kasusuklaman. Pinahahalagahan ko ang bawat araw na magkasama tayo. Mahal kita, Esther. Mahal na mahal kita. At lagi kong sasabihin ito hanggat ako'y nabubuhay. Napahagulgol na si Aling Esther sa mga bisig ng nobyo dahil tagos sa puso ang salitang binitiwan ni Mang Rigor. Gaya ng nararamdaman ko sa'yo, Rigor. Ayokong iwan ka, mahal ko. Umiiyak pa rin si Aling Esther sa mga bisig ni Mang Rigor. Huwag kang matakot. Pakiusap. Huling wika ni Mang Rigor bago sila naghiwalay ni Aling Esther. Kinabukasan, inilagay ni Mang Rigor ang sorcerer's sharpies ni Aling Esther sa isang maliit na kahon kung saan dito niya rin inilagay ang liham. Maya-maya pa ay biglang nag-ingay ang mga kampana ng babala sa buong kastilyo. May nangyari! Hangos ni Javier. Marahil ang bilanggo ay nakatakas. Sagot ni Mang Rigor habang di nakatingin kay Javier. Paano nangyari? Imposible. Nagtataka ako. Masyado maigpit ang mga seguridad ng silid ng ipiitan. Medyo naguguluhan si Javier. Hindi ko masasabi. Sabay ngiti ni Mang Rigor at saka palang napagtanto ni Javier ang lahat. Maaari kang dumalaw sa kanya. Nakangiti si Javier ngunit umiling si Mang Rigor. Maaaring tapos na. Pero baka hinahanap ka ni Jericho. Lumapit sa mesa si Mang Rigor. Ako? Hindi ko kailangan pumunta sa kanya. Maaari kong palayasin ang sarili ko sa trabaho. Sabay tawa ng malakas ni Javier. Sa kasong yan, hindi mo magugustuhan ng alinman sa mga ito. Tinanggal ni Mang Rigor ang nakatakip na tela sa lamesa at bumungad kay Javier ang isang letsyong kawali. Pwes, sakto ang isang to. Nakangiting wika ni Javier at masaya nilang pinagsaluhang magtiyo ang masarap na almusal sa umaga. Sa susunod na kabanata, may mga pangitaing magpapakita kay Prinsesa Raya sa pamamagitan ng kanyang panaginip tungkol sa pagkakaroon ng koronasyon ni Michelle bilang reyna ng Terabeda. Sinabi sa kanya ni Melissa na para maiwasan ito ay kailangan niyang maghanap ng paraan para paghiwalayin sina Michelle at Jericho. Sa mabilis na pangyayari, nakagawa ng dahilan si Raya para tuluyang itaboy ni Haring Argo si Michelle mula sa Terabeda. Ngunit nang tila nag-backfire ang plano ni Raya, naakusahan si Michelle bilang isang mangkukulam dahil sa peking ebidensyang itinanim ni Raya mula sa loob ng silid ni Prinsipe Jericho. Nang malaman nito ni Javier ay hindi siya nag-atubiling tulungan ang kaibigan. Gumamit siya ng aging spell para itago ang sarili bilang tunay na salarin at iligtas si Michelle mula sa kamatayan. Mabilis na nagbukas ang mga pinto sa isang maliwanag na silid
at mula sa mga pintuang ito ay makikita ang dalagang si Michelle na naglalakad habang nakasuot ng panloob na royal purple dress na tinernohan ng kulay gintong gown. Tahimik itong naglalakad ng dahan-dahan sa aisle sa pagitan ng mga knights at courtiers ng Terraveda na nakatayo sa gilid. Pagdating ni Michelle sa dulo ay dahan-dahan siyang lumuhod sa dais sa harapan ni Prinsipe Jericho na nakasuot naman ng pangkasal na robe. May suot itong gintong korona sa ulo. Masayang pinagmamasdan ni Javier ang kaibigan habang binabasbasan ito ni Jericho. Biglang lumapit ang isang lalaking courtier kay Michelle na may dalang isang unan. Sa ibabaw nito ay makikita ang isang gintong korona. Kinuha ni Jericho ang korona at pagkatapos ay itinapat ito sa ulo ni Michelle. Sa pamamagitan ng mga sagradong batas na ipinagkaloob sa akin, ibinibigkas kita, Michelle, bilang reyna ng Terraveda. Sambit ni Jericho. Matapos koronahan si Michelle ay kinuha ni Jericho ang kanyang kamay at ang bawat isa sa kanila ay umupo sa kanilang mga trono bilang tanda ng pag-angkin sa pamamahala ng kaharian ng Terraveda. Walang ano-ano'y biglang nagising si Prinsesa Raya mula sa ilalim ng kanyang mahabang panaginip. Hinihingal siya at napatingin agad sa kanyang healing bracelet. Maya-maya pa ay bumaba siya sa kama pagkatapos ay napasilip siya sa bintana. Ayos ka lang ba, Prinsesa? Tanong ni Michelle habang may dalang kandila. Kakapasok lang nito sa kwarto. Lumingon sa kanya si Raya. Oo, ayos lang ako. Gabi na, dapat ka na rin matulog. Sagot naman ni Prinsesa Raya. Magandang gabi, kamahalan. Tumalikod si Michelle para lumabas saka sinara ang pinto. Magandang gabi, Michelle. Tugon pa ni Raya habang nakatitig ng masama sa dalaga. Makalipas ng isang oras, nagpasyang lumabas sa silid ni Raya. Habang naglalakad si Raya sa may koridor ay mauulinigan siyang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Sinundan niya ito at sinundan hanggang sa dalhin siya sa upper corridor ng kastilyo. Patuloy pa rin na naririnig ni Raya ang boses na nanggagaling sa downstairs. Nagpatuloy si Raya sa pagbaba at sinundan ang boses. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto kay Raya nang makarating siya sa dulo ng koridor. Kasabay nito ay ang pag-ilaw ng sulo na nakatayo sa gilid ng pinto. Dito ang daan. Parang isang malamig na echoing whispers ang narinig ni Raya mula sa pinto. Medyo kinikilabutan siya pero nanatili siya sa pagsunod. Kinuha ni Raya ang sulo bago pumasok sa pinto. Kumalat ang ilaw sa pasilyo. Nandito ako, Raya. Pumasok si Raya sa isang silid na abandonado. Puno ito ng mga lumang gamit na nababalutan pa ng mga agiw at sapot ng gagamba sa tagal ng panahon. Marupok na ang ilang pader sa silid kaya kapansin-pansin ang ilang butas dito. Medyo bakbak na rin ang kisame at mga dingding nito. Naglaho ang boses nang makapasok si Raya sa silid. Tahimik lang si Prinsesa Raya habang nililibot ng tingin ang paligid. Makalipas ang ilang sandali ay biglang lumitaw sa likuran niya si Melissa na nakasuot ng makulay na roba. Tinanggal ni Melissa ang hood sa ulo nang pumasok sa abandonadong kwarto. Kamusta, Raya? Napalingon sa likuran ang prinsesa. Sinugod niya si Melissa at niyakap niya ito ng mahigpit. Napaluha sa tuwa si Raya. Hindi ko masasabi sa'yo kung gaano ako kasaya nang makita ka. Sambit ni Prinsesa Raya. Natanggap ko ang mensahe mo. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa panaginip na ito na lubhang nakabahala sa'yo. Seryosong tanong ni Melissa at bumitiw ito kay Prinsesa Raya. Nakita ko sila sa isang malaking seremonya. Ang aking katulong na si Michelle. Nakaupo siya sa trono sa tabi ni Jericho.
Kinoronahan siya bilang reyna ng Terraveda. Nakakainis na. Gabi-gabi ko itong nakikita. Sumbong ni Raya. Mayroong ilang mga pangitain na hindi mapipigilan ng iyong mahiwagang pulseras. Ang nakikita mo ay isang propesiya. Paliwanag naman ni Melissa. Paano mangyayari iyon? Isa lamang siyang alipin. Hinding-hindi papayag ang aking ama na pakasalan siya ni Jericho. Saad pa ni Raya. Makikita ang galit sa maamo niyang mukha. Maraming pangitain sa panaginip, Raya. At ang ilan ay nababalot ng ambon at ang iba ay malinaw na parang binasag na salamin. Ngunit ang iyong regalo ay makapangyarihan. At ang pangitaing ito ay hindi maaaring baliwalain. Hindi mo maaaring payagan ang naglilingkod na babaeng ito na kunin ang iyong nararapat na pwesto sa trono. Ano man ang relasyon na umiiral sa pagitan ni na Jericho at Michelle ay dapat mo itong sirain. Paalala ni Melissa. Tumango sabay ngumiti si Raya. Para itong nabuhayan ng loob sa mga sinabi ni Melissa. Kinabukasan ay inaayos na ni Michelle ang almusal sa mesa habang si Raya ay nakatitig lang sa kanya ng matalim sa labas ng pintuan. Tumingala si Michelle at biglang napabuntong hininga sa gulat nang makita sa pinto si Raya. Ginulat mo naman ako. Maaari ka bang nagising kanina? Tanong ni Michelle. Hindi ako makatulog. Kaya naglakad-lakad ako sa labas. Palusot pa ni Raya. Gusto mo bang magpalit ng damit? Inayos ni Michelle ang plato. Lumapit si Raya sa mesa. Hindi. Nakausap mo na ba si Jericho kamakailan? Balik tanong ng prinsesa. Nakita ko siya kahapon sa palengke. Tumalikod si Michelle para tipunin ang mga labahan. Nagtataka siya sa kinikilos ni Raya. Mahirap siguro. Sambit pa ng prinsesa. Ang alin? Taka naman ni Michelle. Tinatago mo ang nararamdaman mo para sa kanya. Lumapit si Raya kay Michelle. Hindi ako sigurado sa ibig mong sabihin. Umiwas si Michelle habang tinutupi na niya ang mga damit at kumot sa higaan ni Raya. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo kay Jericho at kung ano rin ang nararamdaman niya sa'yo. Tinatanggi mo ba ito? Hinawakan ni Raya sa kamay si Michelle nang humarap ito. Nakakahiya naman kung hindi kayo maging bukas sa nararamdaman niyo para sa isa't isa. Kunwaring concern si Raya. Binaba agad ni Michelle ang kamay niya. Kung ayos lang sa'yo, aalis na ako, prinsesa. Nagmamadaling lumabas si Michelle dala ang mga labahan niya. Medyo nawiwirduhan na siya sa ikinikilos ni Raya. Di niya maintindihan kung bakit ito sinasabi sa kanya, pero sa mga ngiti pa lang nito ay mukhang hindi na ito gagawa ng mabuti. Sa sumunod na araw, magkasabay na pinagsilbihan ni na Michelle at Javier ang royal family sa kanilang almusal. Tinitimplahan ng gatas ni Michelle si Raya habang sinasalina naman ng alak ni Javier si Jericho na nakaupo sa kabilang side ng lamesa. Anong balita mula sa hilagang hangganan? Tanong ni Haring Argo kay Jericho habang ito ay nakaupo sa dulo ng lamesa. Lumapit kay Jericho si Michelle at pinuna ng tubig ang baso nito. Ayon sa nakatala, nagkaroon ng isang maliit na labanan doon. Sagot ni Prinsipe Jericho at hindi sinasadyang mahawakan ng kamay ni Michelle nang lumapit ito para ibuhos ang pitsyel sa baso niya. Hindi tuloy maiwasan ni Michelle na mapangiti habang nakatingin kay Jericho na bahagyang nakangiti rin. Napansin ito ni Raya na medyo inis sa tagpo ng dalawa. Sa tingin mo, sinusubukan ni Odor na lagpasan ang ating mga depensa? Seryosong tanong ni Haring Argo, ngunit tumingin lang si Jericho kay Michelle sa halip na sumagot. Jericho, nakikinig ka ba? Tanong ng hari.
Ano nga ulit yung tanong mo, Ama? Tumingin si Jericho at hindi sinasadyang masagi ang baso. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Galit na tumayo si Haring Argo. Nagmamadali namang nilinis ni Michelle ang tubig sa sahig. Napangiti si Javier kay Jericho habang mas lalong naiinis si Raya. Wala, pasensya na. Umayos ng upo si Jericho. Nagkibit balikat na lang ang hari sa nangyari. Pagsapit ng tanghali, nakaupo lang si Jericho sa mahabang lamesa. Nakatitig siya sa parchment habang pinapaikot-ikot sa kamay ang isang feather pen. Napatingala siya nang bumukas ang pinto at sumilip ang kalahating katawan ni Raya. Makikita ang peke nitong ngiti sa mga labi. Oh, Raya, ikaw pala. Sambit ni Jericho. Naistorbo ba kita? Ngiting tanong ni Raya. Hindi, halika, pasok ka. Ano na naman ba ang utang ko sa'yo? Ba't parang masaya ka? Sinara ni Raya ang pinto at tumayo sa likod ni Jericho. Nag-aalala lang ako sa'yo. Parang wala ka sa sarili mo kanina eh. Sagot ni Raya. Nagkunwari itong concern sa kapatid para makuha agad ang atensyon ni Jericho. Medyo pagod lang. Maikling sagot ni Jericho. Talaga? Akala ko may kinalaman si Michelle sa pagkamaligalig mo kanina. Sa katotohanang nandoon din siya? Kinuha ni Raya ang pitsel na nasa mesita at nilagyan ng alak ang baso. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pagdedenay naman ni Prinsipe Jericho. Napangiti uli si Raya. Ano ka ba, Jericho? Bakit di mo na lang kasi aminin na may nararamdaman ka rin sa kanya? Napapansin ko na ito nitong nakalipas na mga araw. At hindi ako bulag para hindi mahalata yun, no? Naupo si Prinsesa Raya sa kabilang side ng lamesa sa tabi ni Jericho. Ganun ba talaga kahalata? Medyo nahihiyang tumingin si Jericho sa kapatid niya. Sobrang halata ko lang kasi. Alam ko may nararamdaman din si Michelle sa'yo. Mabilis na nagpanting ang taenga ni Jericho sa narinig. May sinabi ba siya? Napangiti si Raya. Madalas siyang nagsasalita tungkol sa'yo tuwing nasa loob siya ng kwarto ko. Pagsisinungaling ni Raya. Parang aso naman na natuwa si Jericho sa mga pahayag ni Raya. Anong sabi niya? Tanong pa ni Jericho. Sa yabang mong yan? Ewan ko. Ba't kanya nagustuhan? Kawawang babae. Medyo naaawa ko kasi hindi niya alam ang gagawin sa sarili kapag nasa tabi ka niya. Sabay bahagyang tinungga ni Raya ang baso. Hindi siya nag-iisa. Mayroon akong ganong damdamin para sa kanya, ngunit alam kong walang mangyayari sa amin. Malungkot na boses ni Jericho. Nakangiti pa rin si Raya. Kung gusto mo si Michelle, bakit mo itatanggi ang sarili mo? Wika ni Raya. Dahil isa siyang utusan. Ipapakasal ako ng ating ama sa ibang babae para sa ikabubuti ng kaharian. Sagot naman ni Jericho. Kilala mo naman si ama. Walang alam sa pag-ibig yun. Ikaw ang magiging hari sa hinaharap. Dapat kang magtakda ng iyong sariling mga patakaran. Saka hindi naman niya kailangan malaman yun. Tumayo si Raya at hinawakan sa balikat si Prinsipe Jericho. Mas maganda siguro kung gumugol ka ng oras kay Michelle. Alam kong gusto niya rin yun. Napaisip naman si Jericho sa sinabi ng kanyang kapatid. Lumabas ito ng kwarto niya at napabuntong hininga si Jericho. Sa palagay niya, mukhang tama si Raya. Kailangan din niya sigurong gumugol ng oras kay Michelle para mas lalo pa siyang mapalapit sa dalaga. Tila napapanahon na siguro na kumilos siya para mas lumalim ang samahan nila kaysa sa magmukmuk na lang sa kwarto at magmuni-muni tulad ng palagi niyang ginagawa sa tuwing inaalala niya ang dalagang bumihag sa puso niya.
Dahil dito, nakaisip ng paraan si Jericho. Inutusan niya agad si Javier na pumunta kay Michelle upang yayain itong mamasyal sa kakahuyan. Natuwa naman si Javier sa gustong mangyari ni Jericho, kaya walang pag-aatubiling itong tumakbo sa bahay ni Michelle. Naabutan pa niya ang dalaga na iniipon ang mga panggatong sa basket na pinag-iimbakan nito ng firewood. "Ano ka mo? Gusto akong makasama ng prinsipe?" Gulat ni Michelle matapos sabihin ni Javier ang sadya niya. "Akala ko matutuwa ka," saad ni Javier. Hindi ito ganun kadali. Paano kung may makaalam nito? Paano kung may makakita sa amin?" Pag-aalala ni Michelle. "Isasama kita sa labas ng lungsod. Kayang isugal ni Jericho ang lahat, makasama ka lang. Hindi ba't yun din ang gusto mo?" Nag-isip sandali si Michelle. Hindi ito nakakasiguro sa gustong mangyari ni Jericho dahil maraming tao sa bayan at baka may makapansin sa kanila. Alam din niyang delikado ang gagawin nila kaya medyo alanganin siya sa plano ni Javier. "Dapat ko bang sabihin sa kanya na hindi ka pumapayag?" Nagkunwaring aalis si Javier. Hindi!" Pigil ni Michelle. Napangiti si Javier sabay ipinatong ang mga kamay niya sa balikat ni Michelle. Tahimik lang din ang dalaga. "Nakalimutan mo na ba? Siya si Prinsipe Jericho. Maaring ang baliw yun at mayabang na kabalyero pero..." Natawa si Michelle. "Tumigil ka nga," saway ng dalaga. "Pasensya na," ani ni Javier, ngunit nagpatuloy pa rin ang alinlangan sa isipan ni Michelle. "Gusto mo siya, di ba?" tanong ni Javier. "Oo naman," nahihiyang sagot ni Michelle. "Pwes, gusto ka rin niya, di ba? Yun lang naman ang mahalaga." Wika pa ni Javier. "Yata." Di sigurado si Michelle. Nagsimulang humakbang si Javier palapit sa pintuan. "Kung ganon, babalik ako bukas kapag nagbago ang isip mo at handa ka na." Nag-thumbs up pa si Javier bago lumabas ng bahay. Sinundan siya ni Michelle sa labas. Kinakabahan pa rin ito. Napahinto naman si Javier sa bakuran ng bahay at sinenyasan si Michelle na mag-relax lang. Ngumiti si Michelle at sinubukang iwaglit sa isipan ang pag-aalinlangan. Alam niyang delikado para sa kanilang dalawa ang gagawin ni Jericho dahil maaari silang paghiwalayin ni Haring Argo at ipatapon siya sa malayo sa oras na malaman nito ang namamagitan sa kanila ng kanyang anak. Subalit hindi niya mapigilan ang sarili na kusang nagtutulak sa kanyang gawin ito. Napangiti na lang tuloy si Michelle habang iniisip ang mga bagay na ito. Ano man ang mangyari, ay nakahanda na siya para sa kahihinatnan ng lahat. Kinahapunan ay tinutupi na ni Michelle ang kama ni Raya habang nakaupong nakaharap si Raya sa salamin at nililikot ang alahas niya sa leeg. "May kailangan pa ba?" tanong ni Michelle. "Hindi, wala na," sagot ni Raya. Nagsimulang humakbang palabas sa pinto si Michelle ngunit bigla siyang umikot at humarap kay Raya. "Gusto ko lang sanang ipaalam na baka hindi ako makapasok bukas," saad ni Michelle. "Ha? Bakit?" Kunwaring nagtaka si Raya. "Parang nilalagnat ako," palusot ng dalaga. Ganun ba? Ayos lang sa akin." Ngumiti ng peke si Raya kay Michelle. "Salamat." Ngumiti rin si Michelle. Yumuko ito at umalis na. Napangiti rin si Raya sa harap ng salamin. Mukhang umaayon na sa kanya ang lahat base sa mga plano niya. Kinabukasan, tinitingnan ni Michelle ang sarili sa salamin matapos makapagbihis ng simpleng bestida at makapag-ayos ng buhok. Kumatok si Javier sa pinto bago pumasok sa bahay.
Lumabas ang dalaga sa likod ng kurtina at tinitigan siya ng matagal ni Javier. Nanlaki ang mga mata nito na animoy nakakita ng multo habang titig na titig kay Michelle. Halata ang namumutlang reaksyon ni Javier. Halos tumulo na ang laway nito sa kakatitig sa dalaga na bahagya ng nagtataka kay Javier. Hindi tuloy mapigilan ni Javier na humanga at mapanganga sa dalaga. Bakit? Nakataas ang mga kilay ni Michelle. Ang ganda mo! Nasambit lang ni Javier. Oh, seryoso ka? Para kang nakakita ng multo dyan? Masungit na sabi ni Michelle. Natawa na lang si Javier sabay napakamot sa ulo. Naihanda na ni Prinsipe Jericho ang kailangan niyang mga gamit para sa solong picnic nila ni Michelle sa gitna ng kakahuyan. Habang naghihintay sa pagdating ng dalawa ay tinitingnang mabuti ni Jericho ang sarili sa isang platong pilak para ayusin ang buhok niya at ang makapal na kilay. Dumating si Javier kasama si Michelle at saktong nakita nila ang ginagawa ni Jericho sa sarili. Sandaling nagbulungan ang dalawa. Bahagyang nakaisip ng kalokohan si Javier na natatawa sa kakenyohan ng prinsipe. Naisipan nilang lumapit ng dahan-dahan kay Prinsipe Jericho, ngunit hindi nila mapigilan ang mapahagikhik ng mahina sa likuran ni Jericho. Shh! Napatahimik ng bibig si Javier gamit ang kanyang mga kamay habang siya ay lumalapit. Ha! Ha! Tahol ni Javier. Naitapon bigla ni Jericho ang pinggan sa gulat at napalingon siya. Nakaramdam ng inis si Jericho nang makitang tumatawa si Javier pero natigilan siya nang masilayan niya si Michelle sa tabi ni Javier. Nagsimulang tumawid sina Michelle at Javier sa batis na naghihiwalay sa kanilang tatlo. Michelle, sobrang ganda. Tinitigan ito ni Jericho ngunit walang imik sa kanya ang dalaga. Sa palagay ko, sinusubukan niyang sabihin na maganda ka. Bulong ni Javier. Napahalakhak na lang tuloy si Michelle sabay hinampas sa braso si Javier. Kamuntikan na tuloy mapuwal sa tubig si Javier. Mabuti na lang ay nakontrol niya agad ang balanse niya sa katawan. Salamat Javier. Yun na lang muna. Wika ni Jericho kay Javier nang medyo makalapit na sila ni Michelle. Sumenyas itong iwan na sila. Sige, magsaya kayo! Nakangiting umalis si Javier. Nagsimulang tawirin ni Michelle ang rumargas ang batis at mag-isang tumatapak sa mga stepping stone. Hinawakan naman ni Jericho ang kamay ng dalaga. Tinulungan na niya itong makatawid. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay pinagmamasdan lang sila ni Raya mula sa di kalayuan habang ito ay nakasakay sa puting kabayo. Ngumisi ito at umalis sa lugar. Ilang minuto ang nakakalipas ay makikitang magkasama ang mag-ama sa pagkainan. Binuhusan ni Haring Argo ang basong alak ni Raya habang ito ay nakaupo sa kanyang tabi. Magandang araw. Nais ko sanang iayain ka mamasyal. Malambing na sabi ni Raya. Pasensya na, pero mayroon pa ako mga usapin na dapat asikasuin sa konseho. Sagot ni Haring Argo. Sumimangot bigla si Raya. Kaya lang, kakaunti lang ang oras natin sa mga nakalipas na araw. Ang mga panahon na magkasama tayo ay napakahalaga para sa akin. Paglalambing ni Raya sa kanyang ama. Tama ka. Napag-iiwan na nga tayo ng oras. Wala na tayong panahon para mamasyal na magkasama. Sa tingin ko, maaaring makapaghintay ang konseho. Sumilay ang ngiti ni Prinsesa Raya sa labi at nagtoast sila ng baso ni Haring Argo. Kinuha ni Michelle ang mga plato sa basket para hainan ng pagkain, ngunit inagaw ito sa kanya ni Prinsipe Jericho. Hindi ka nandito para maging utusan. Wika ni Jericho at sinimulang punan ng pagkain ang mga plato. Pinili na lang ni Michelle na umupo. Iba ang pakiramdam, di ba? Ang layo na natin sa Terra Veda. Wika pa ni Michelle. Mahal ko ang Terra Veda, higit pa sa masasabi ko pero pag nandun ako,
Minsan pakiramdam ko ay halos hindi na ako makahinga. Sobrang inaasa na lang lahat sa akin. Pero alam mo ang nakakatuwa? Masaya ako dahil nandito ka at kasama ko. Kaya nakakaya kong pagaanin ang sarili ko. Mahabang tura ni Jericho. Gusto ko ang mga sinabi mo. Bahagyang kinilig si Michelle sa mga sinabi ni Jericho. Minsan, iniisip kong iwan na lang ang Terabeda at magpakalayo-layo pero naiisip ko rin na napahinto si Jericho nang sumabat si Michelle. Talaga? Saan ka naman pupunta? Tanong pa ni Michelle. Hindi ko alam. Sa lugar kung saan walang nakakaalam kung sino ako. Kukuha ako ng lupa doon at maging magsasaka na lang habang buhay. Seryosong sabi ni Jericho, ngunit natawa na lang sa kanya si Michelle. Halos hindi nga kita makita nagpapagal sa bukid buong araw. Tapos magsasaka ka pa ng lupa? Sambit ng dalaga. Malinaw ang plano ko at isasama ko si Javier. Kaya niya ang lahat ng hirap. Biro pa ni Jericho. Sigurado ako magugustuhan niya rin yun. Sabay tawa ulit ni Michelle. Inabot naman ni Jericho ang plato kay Michelle nang malagyan ito ng pagkain. Ngumiti si Michelle. Salamat. Nagsimulang kumain ng dalaga habang pinagmamasdan lang siya ng prinsipe. Tahimik itong nakangiti kay Michelle. Di tuloy maiwasan ni Michelle na mailang.